Mga Lods, so may mga nagtatanong pala sa akin about sa language. Nung bata daw ba ako, ano yung sinasalita ko, yung tatay ko daw ba is marunong mag-Korean, and also sa Pilipinas, paano yung mga naging language ko, ganyan. So mga Lods, sige, sasagutin ko na lang in a video para mas maganda yung kwentuhan. So Lods, doon ako pinanganak sa Korea. So up to 6 years old, ang salita ko lang is Korean language talaga. Pero naalala ko pala, tuwing kasama ko yung tatay ko, tinuturuan niya ako ng alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ganyan, pinapakanta niya sa akin yun. So yun, alam ko yun. Yun lang, yung alphabet lang. And also yung numbering, 1, 2, 3, 4, 5, yung English numbering, yun lang yung alam ko. Okay? So, dun sa Korea, mga lods, siyempre yung tatay ko matagal na ron. Ang sabi nga nila is Korean is isa sa pinakamadaling mapag-aralan na language. Scientifically yan daw talaga. Hindi Filipino, hindi English, Korean daw talaga. So yung tatay ko is natutong mag-Korean. Hanggang ngayon marunong pa siya actually. Nung dumating yung Mother's Spring Day dito, yung producer, yung mga ibang mga interviewer, nung kinakausap nila yung tatay ko, kaya pa niya mag-Korean. Nakakatuwa ka, nag-uusap sila eh. So yun. So ngayon mga lods, pagdating ko ng Pilipinas, as in hindi ako marunong mag-Tagalog. Ang alam ko lang yung language na 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Yung English numbering. Tapos alphabet lang ang alam ko, wala na ako ibang alam. So ngayon, ang nakakausap ko lang talaga nun is yung tatay ko lang. Siguro mga ilang buwan din yun. Hindi, mga 1 to 2 months. Pero pagdating ng Pilipinas, after 1 week, tinuturuan na ako ng tatay ko mag-Tagalog. Naalala ko yun eh. Tinuturuan na rin niya ako magsulat ng ng alphabet. Pares naman ng English at Filipino alphabet, di ba? So yun, tinuturuan niya na ako nun. Naalala ko nga, doon sa condo ni Kuya dati. Sabi niya sa akin, oh, magme-medyas ka pa ba? Parang ganun ang tanong niya. Hindi ko alam na yun ang tanong niya, pero parang naalala ko ganun yung sinabi niya. Humindi ako. Kasi every time, pag may kumakausap sa akin, umiiling na lang ako. Parang no Tagalog, no English. Parang ganun ang dating. Parang hindi na nila ako kausapin. Tapos maya-maya, nagmedyas ako. Sabi niya, oh, kala ko ba di ka na magme-medyas? Di ko naman alam sa kuya ko, ba't kinakausap pa niya ako? Alam naman niya hindi ako nakakaintindi. But anyways, ganun yung nangyari nun. May naalala akong ganun. Pagkatapos, so dinala ko ng tatay ko sa school na. So after mga ilang buwan, kailangan ko na pumasok, i-enroll na ako. Pero late enrollee ako eh. So anong nangyari, grade 1 na kagad ako. Tapos, kinakausap yung teacher ng tatay ko at nung kapitbahay namin na nanay din. Na yung nga, na payagan na mag-late enroll kasi nga galing Korea, ganito, ganyan, ganyan. Anong nangyari, yung teacher gumaganon sa akin. Yan, ganyan. Parang nagsisenyas ng mga numero. Tapos ganyan. So sinasabi ko, na rin, 9, o 6, 5, gumaganon. So parang pinakiramdaman ko na kaya niya ako ginaganon para siguro malaman niya kung marunong na ako magbilang. Ngayon, ginawa ko, minali ko one time. Gumanon siya kunwari dapat 4, di ba? Sinabi ko 5, gumanon siya. Sabi ko, okay, yung pala yung pinapagawa mo sa akin. So dahil nga, hindi ko pa alam yung lengguwahe, ginagawa ko, pinapakiramdaman ko, tapos nag-trial and error ako kung yung ba talaga. Tapos sabi ko, hindi, 4. Kumbaga, alam ko yung sinasabi mo. So yung teacher, parang naano siya na, harap tong bata na to, parang minalipa niya, para lang i-confirm na yun yung, yun yung gusto kong ipagawa sa kanya. So during the time na nag-aaral ako mga los, grade 1, may GMRC subject pa nun eh. Madalas mababa ang grades ko sa GMRC kasi, pag may mga questionnaire, tapos multiple choice, madalas nasasagot ko yung pangungusap na walang po. GMRC yun. Parehas tama tong sagot na to. Tapos may pangatlo, pang-apat na na choices. Yung mali talaga yun. Minsan, ang nabibilugan ko na answer is yung yung pangungusap na tama naman sana kaso walang po. GMRC yun. So, kailangan mo magpo at opo, di ba? So, mababang grades ko sa GMRC no, naalala ko. So, ganun. Tsaka minsan, pag magsisiyar ako, lumalabas na lang ako. Hindi ko alam paano magpapahalam eh. Magugulat yung teacher. Mangyayari, susundan ako ng kaklase ko, yung pala pinasundan ako ng teacher. Oh, saan nagpunta yung ganyan? Tapos sabay mong makikita ako ng kaklase ko na pumasok ng CR, alis na yun. Tapos siguro sasabihin na sa teacher na ganun. Tapos kakausapin ako na pagsasabihan ako. Hindi ko naman naintindihan. Siguro, di ko alam pinapagalitan ba ako, hindi, pero hindi ko naintindihan during that time. Tapos, unti-unti ko naman natutunan mag-Tagalog. Pero naalala ko pa, pagtatanungin mo ko dati ng, anong pangalan mo? Mag-reply muna ako sa'yo ng, anong pangalan mo? So, parang nagpa-process muna sa isip ko, ano nga ba ibig sabihin anong pangalan mo? Bigla akong sasagot na, oh, Julius Manalo. So, nagugulat yung kumakausap sa akin na parang, tinatanong ko din siya, pero hindi niya alam, pinaprocess ko lang sa isip ko. Pero, wala, mga ilang buwan lang sa grade 1, yun, natutunan ko na kagad mag-Tagalog. Pero, Lods, meron akong sabihin sa inyo
yung culture sa language ng Filipino and Korean. Ang Korean parang parang mathematics yung language nila minsan pag makipag-usap ka. Ito, sample Kunwari, sa Pilipinas, sinabi mo na, hindi ka na aalis. Kunwari, nagtanong ka, hindi ka na aalis. Pag sa Pilipinas, pag sasagot tayo ng hindi, ibig sabihin nun, hindi na tayo aalis. Kumbaga parang, inuulit lang natin kung ano yung sinabi niya para maintindihan niya na, oo, hindi na ako aalis. Again hindi ka na aalis. Ang Pilipino pag sumagot ng hindi, ibig sabihin hindi na tayo aalis. Ganon yun. Pag sa may Korea, kunwari pag sinabi sa'yo, hindi ka na aalis, pag sumagot ka ng hindi, ibig sabihin, oo yun. Ang sinasabi mo, yung statement niya yung hindi. Hindi ka na aalis? Hindi. Ganon. Pagka sinabi mong hindi ka na aalis, oo. Ibig sabihin nun, oo na hindi ka na aalis. Ganon yung minsan sa Kaya sa Pilipinas kasi adjustable, 'di ba? Kasi maraming culture eh. Pero sa Korea very strict yung ganon eh. Pag sinabi niyang hindi at hindi rin yung sinagot mo, magiging oo yun. Pero pag sinabi mong hindi at umuo ka, ibig sabihin hindi yun. Ganon. Parang mathematics kung isipin nyo. Actually may nagsabi na sa akin yung tatay ko. Sabi ko alam ko. Kasi masyado kami maingat sa ganon. Tapos mga lods, sasabihin ko na rin sa inyo, isa pang culture ng Korean, idadagdag ko na rin bonus. Naalala ko tuloy. Pagka sa Korea, lalo nung bata kami, pag magpipinky promise ka, kailangan gagawin mo yun. Napakasagrado sa kanila nun. Yung pinky promise na yun, napakasagrado nun sobra. Kaya pagka ang kalaro mo, kunwari, nag-usap kayo, sabay ayaw makipag-pinky promise, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya. Nagsisinungaling siya. Kunwari, nakangako siya. Sabay sasabihin mo, pinky promise, hindi siya pumayag yun. Tapos sa language, balik tayo sa language. Magalang din ng salita ng Korea. Actually, mas mataas nga yung respect ng language nila kaysa sa atin eh. Sa mga rankings Yan, totoo yan. Kasi, ultimo yung yung nanay, di ba? Oma. Omuni. Parang mas magalang ang omuni, ganun. Tapos, kung paano ka mag-construct ng sentence dun, merong mas magalang. Although meron din naman ganun ng Pilipinas, pero sila ganun. Kasi napapansin ko pa dun, kunwari magkasing edad tayo, biglang nag-birthday na ako. Kahit araw lang ang tanda ko sa'yo, kailangan mo respetuhin during that day. Pag nagpantay na ulit tayo, okay na ulit, para na tayo magkaibigan. Ganun. Kaya diba sabi nila, diba, may parang honorific na mga language, honorific na sentence. Ganun sila. So, about sa language, lots ganun. So, sana matutunan ko ulit mag-Korean kasi nga, para magkausap na kami na mas maayos ang nanay ko. Sa mga nagtatanong naman sa akin, bakit ko nakalimutan? 31 years yun eh. But actually, within 2 years yata, kahit papano, kaya ko pa mag-Korean ng konti. Paunti-unti ko nakakalimutan. Pero, nung umalis ang tatay ko pamunta ng Malaysia, doon talaga nawala na kasi almost 1 year o 1 year, akong walang kausap na Korean kahit isa. So talaga nakalimutan ko na. And during that time, siyempre mag-isa lang ako. Dahil pinaampon nga muna ako sa kaibigan ng tatay ko na parang mag-isa pa rin ang feeling ko eh. Yun ang feeling ko nun eh. So, busy ako sa ibang bagay. So, hindi ko na naisip na practicein yung Korean language at that time. So, yun lang mga lods. Salamat sa pakikinig. Thank you.